So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Grabe, paldo ha. Paldo, etong si Atty. Kaufman na abogado ni dating Pangulong Duterte. Kasi kung matatandaan natin, denied yung interim release ni dating Pangulong Duterte. Ha, denied. Pero etong si Kaufman parang mas lalong yayaman ha. Alamin natin kung bakit ha. Alamin natin, pero bago tayo magsimula, please subscribe po muna dito sa aking YouTube channel para mas marami pa tayo mapag-usapan. Ngayon, denied yung interim release ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin yan, hindi siya mabibigyan ng pansamantalang kalayaan. Sa madaling salita, doon siya sa kulungan magpapasko. At dahil dyan, marami tayong mga kababayan ang lubos na nasisiyahan kasi merong first time na presidente na nakulong na Pilipino na magpapasko sa kulungan sa ibang bansa. Ngayon, dito tayo muna kay Alcantara. Etong si Alcantara nagsauli ng pera na halagang 110 million. Gaya na nakikita nyo, yung 110 million puno yung isang malaking lamesa. Ibig sabihin, napakaraming pera ang 110 million. Ngayon, etong si Kaufman, ang bayad daw dito ay 150 million monthly. Isipin na lamang ninyo kung gaano kadaming pera ang ibinabayad sa kanya ni Duterte buwan-buwan para lamang ipagtanggol siya at yung interim release ay hindi aprobahan. 150 million ang binabayad. Kung marami yung pera na sinurrender ni Alcantara na napuno yung buong lamesa, mas marami yung sahod nito monthly kesa dun sa 110 million na sinuli ni Alcantara. Nakakalula ang pera, di ba? Ngayon ang tanong, saan kinukuha ng mga Duterte yung 110 million o 150 million na yan na sinasahod ni Kaufman? Sa salin, didigong parang 33 million lang pera niya. 33 o 38 million. Tapos si Sara, 88 million lang yata yung pera niya. So, ibig sabihin, yung salin ng dalawang mag-ama, yung kayamanan nila, buong kayamanan nila, ay hindi sapat ipangbayad. Hindi sapat ipangbayad sa isang buwan ni Kaufman. Pero, ang tanong ng kababayan natin, kung hindi sapat yung pera nila sa salin na kayamanan nila, saan sila kumukuha ng pera na pangbayad dito kay Atty. Kaufman monthly? Kung di tayo nagkakamali, nagsimula ito August. Diba? August, September, October, November. 4 na buwan. Saan sila kumuha? 4 o 3 buwan. Saan sila kumuha ng pera na yun na pinampasahod dito kay Kaufman? Malamang talaga sa alamang, habang may kaso si Duterte dyan sa ICC, patuloy ang serbisyong gagawin nitong si Kaufman, kaya patuloy siyang babayaran ng limpak-limpak na salapi na sinasabi ng ating mga kababayan na galing daw sa nakaw. Yun na raw yung pera ng mga Pilipino na ipinangbabayad ng mga Duterte kay Kaufman na galing daw sa nakaw. Yun ang nakakalungkot dyan kung totoo man yan. Kasi yung 110 million na sinuli ni Alcantara, nakakalula. Ang dami-dami, napakahirap bilangin. What more pa kaya etong pera na sinasahod ni Kaufman galing kay Duterte? 150 million monthly. Mas mahirap bilangin. Mas madami yan kapag nilagay sa lamesa. Ibig sabihin, paldo-paldo etong si Kaufman. Lalong-lalo na ngayon, na-denied yung application nilang interim release ni dating Pangulong Duterte. So dahil na-deny, si Digong maintain doon sa kulungan. At dahil doon si Digong stay siya sa kulungan, tuloy ang kaso. At tuloy ang kaso, si Kaufman tuloy ang pagyaman kasi babayaran yan monthly ng mga Duterte. Na sinasabi, nagtataka mga Pilipino kung saan nanggagaling, saan kinukuha yung binabayad dito kay Atty. Kaufman. Yan ang dapat pag-isipan ng mga Pilipino ngayon. Paano nangyari yun? Yung salin nila, hindi sapat. Isang 88, isang 38. Diba? Pero,
kaya nila magpasahod ng abogado na 150 million monthly. Partida pa yan, ha? Sinasabi ni Digong, mahirap lang siya. Sinasabi ni Digong, pobre lang siya. Pero kaya magbayad ng abogadong masyadong mahal. Kayo mga kababayan, i-comment nyo kung anong sa tingin nyo, saan nagagaling yung pera na ibinabayad nila Digong. Yung salin nilang mag-ama, kulang na kulang sa isang buwan. Netong si Atty. Kaufman, kulang na kulang. Isang 88, isang 38, o 37, o 33, basta mga ganyan, yung kay Digong. Dyan pa lang, magtaka na kayo. Diba? Magtaka na kayo. Hindi na kailangan i-memorize yan. Baka kasi totoo yung mga chismis na sinasabi ng mga kababayan natin na yung perang binabayad ni Digong sa abogado na yun ay galing daw sa nakaw. At yun daw ay pera ng bayan na ibinabayad ni Digong dito kay Atty. Kaufman. Grabe mga kababayan, no? Nakakalula yung pera. Nakakalula talaga ng husto. Ang hirap bilangin. Isipin na lamang ninyo gaano kaswerte etong si Atty. Kaufman. Monthly tumatanggap ng ganyan kalaking pera. Diba? Ilang classroom na kaya ang pwedeng ipagawa niyan? Ilang tulay na pwedeng ipagawa niyan? Ilang flood control na ang pwedeng ipaagawa niyan? Napakadami. Pero napupunta lamang yung 150 million dito sa isang tao na sinasabi, pinaghihinalaan ng mga kababayan natin na mga pera rin natin yun, yung ibinabayad daw dito. Syempre, di ba? Tayo lamang ay nagtatanong. Di ba? Hindi tayo naghuhusga, hindi tayo nag-aakusa. Tayo lamang ay nagtatanong. Dahil sabi ng ating mga kababayan, galing daw sa nakaw yung ibinabayad ng mga Duterte dito kay Atty. Kaufman. Gaano kaya katotoo yun? Kasi hindi mo masisi yung mga kababayan natin. Hindi natin masisi kasi syempre, nakita nila yung salin na mag-ama ay hindi sapat sa isang buwan ng attorney na yun. Pero monthly nila ito babayaran at patuloy pa to. Kasi habang may kaso si Digong doon sa ibang bansa, sa Netherlands, patuloy ang serbisyo nito si Kaufman. Nakakaawa lang si Digong kasi syempre matanda na, 80 na nga, 80, pero kailangan niya makulong sa ibang bansa. Hiwalay sa kanyang pamilya at hiwalay sa mga Pilipino. Kasi nga, meron siyang inamin na mga pinapatay niya daw doon sa Kongreso na nagpabigat sa kaso niya diyan sa ICI. Kasi eto si dating Pangulong Duterte, puro lang kasi salita, puro ngak-ngak, hindi muna nag-iisip kung ano yung mga sasabihin, banat ng banat, banat dito, banat doon, o ano nangyari. Ayun, mas lalong tumibay yung ebidensya, yung kaso niya laban sa kanya, mas lalong bumigat, kaya siya ngayon ay nasa kulungan. So mga kababayan, inuulit ko, yung 110 million ni Alcantara na sinuli niya kanina, walang sinabi yun sa 150 million na ibinabayad ng mga Duterte dito kay Atty. Kaufman. Kayo, ano sa tingin nyo? Comment down